So halos nasa $250 o nasa 14,000 pesos ang ginagasta ni Michael Porter Jr. sa Brooklyn bilang bagong player ng Brooklyn Nets. Ayon pa mismo kay MPJ, sinubukan naman daw niyang dalhin ang kanyang sasakyan sa Brooklyn. Ngunit sobrang bigat rin po daw ng traffic, so much better mag-Uber na lang siya. Eto kasi mas mabigat po ang traffic talaga sa Brooklyn kumpara sa Denver. Oo, malaki naman pong syudad ang Denver, pero di hamak na hindi ito mas matraffic. Mas maganda ang public transit sa Denver Nuggets. Hindi mo na kinakailangan na gumamit ng iyong sariling sasakyan kasi maganda ang kanilang transportasyon. Kung maganda ang transportasyon, hindi mo kinakailangang gumamit ng iyong sariling sasakyan, kaya iwas traffic talaga. Sa pangkabuuan, gagasta ng nasa halos $91,000 itong si Michael Porter Jr. sa pamasahe lamang sa isang taon. Pero kung tutuusin, katiting lamang po yan sa kanyang milyones na kontrata sa Brooklyn Nets. So ngayon marami ang nagtatanong kung playoff team nga ba itong Phoenix Suns. Well mga idol para sa akin hindi ko pa talaga totally masasabi kung playoff team ba sila. Sa iba, madali para sa kanila na sabihin na hindi playoff team itong Phoenix Suns sapagkat mas mahina ang team na ito kumpara sa Phoenix Suns na mayroong Devin Booker, Bradley Beal at Kevin Durant. Para sa akin, patas lang ako dito. May chance ang Phoenix Suns. Hindi ibig sabihin na hindi nakapasok yung Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker ay hindi na po makakapasok itong Phoenix Suns na Booker, Green, and Brooks. Malay natin, magkakaroon ng himala. Titingnan muna natin kung ano ang kanilang magagawa sa kalagitnaan mismo ng NBA season. Kung ano yung kanilang performance at yung chemistry, yung koneksyon. At doon pa lang natin masasabi kung legit ba sila as a playoff team. Samantala, ito naman yung listahan ni JaVale McGee para sa pinaka-the best na starting 5 ng Golden State Warriors para sa kanya. Stephen Curry, Klay Thompson, Andre Iguodala, Draymond Green at syempre yung kanyang sarili isinalin niya, JaVale McGee. Siguro para sa iba yung kanilang ilalagay dyan ay si Andrew Bogut, pero syempre JaVale McGee ang pumili, siya mismo mga idol ang nandyan. Hindi naman talaga may itatanggi na magaling din itong si JaVale McGee sa kanyang panahon sa Golden State Warriors. Kabilang po itong paglalaro niya sa Golden State Warriors kung saan umusbong ang kanyang career na buhay. Ang pabagsak niyang career noon, pinag-iisipan niya na ngang magretiro pero dahil sa Warriors ay nabuhay po ang kanyang career. Hindi nagkaroon ng mala-star level itong si JaVale McGee sa Golden State Warriors pero naging crucial po ang kanyang papel sa kanila. Bumagay siya as a starting center para sa kanila. Samantalang yung kanyang scoring naman ay mostly sa mga lobs, mga dunks at meron din siyang shooting sa field na 65%. Yung kanyang enerhiyang na ibibigay galing sa bangko ay malaking bagay. Rim protection, rebounding pa. Malaki po ang kanyang ginampanan way back 2017 and 2018 NBA season. Pero syempre kung pag-uusapan ng death lineup, Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Andre Iguodala, and Draymond Green. Yan po ang pinaka-the best na starting lineup ng Golden State. Pero syempre, kwento yan ni JaVale McGee at ating respetuhin ang kanyang pinili. Na yan ang pinakamalakas na Golden State Warriors lineup.